Empleyado ka? OFW ka? Nurse ka? At, alimbawa, Ustad, gusto ko magzakat ng monthly. Take note, monthly. Okay. Pwede ang monthly, Ustad? Pwede. Wait muna. Halimbawa, 30,000 ang sahod mo. Mayroon nagsasahod ng 20,000 monthly. Ito, walang zakat yan. Paano magsasakat ng monthly o walang nisab? Ang magsasakat ng monthly ang nakanisab. Pumasok sa nisab lang. Yung nakanisab, paano mo sasabihin na magsasakat ng monthly ang hindi naman nakanisab? Ang magsasakat ng monthly, yung nakanisab. Umabot ng 24,000. Naintindihan? Hindi mo naman pwedeng kwentahin ang wala pa sa kamay mo. Kasi milkiya nga eh. Kailangan kukwentahin mo. Halimbawa, okay, Ustad, ang sahod ko sa isang taon, bigyan ko ng zakat. Wala pa nga sa kamay mo. Halimbawa, 12 times 20, Ustad, yan ang pera ko. Bakit? Sigurado ka bang matatanggap mo lahat yan? Baka matanggal ka bukas. Naintindihan? Hindi mo pa pwedeng bigyan ng zakat ang wala pa sa kamay mo. Ang bibigyan mo ng zakat, yung nasa kamay mo na. Kaya kung ima-monthly mo yan, walang problemang mag-advance, magbigay ng zakat. Pero obligado o hindi? Hindi obligado. Hindi obligado. Sunna lang yun. Si Ibn Abbas, radallahu anhuma, pinahintulutan siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam mag-advance, magbigay ng zakat. Pero hindi obligado yun. Ang monthly, pagpapahintulot lang. Pwede kang magbigay ng zakat monthly kung nagsasahod ka ng 1,000. Mahigit dyan, or mahigit. O mahigit. Pero kung sahod mo lang 3,000, wala kang zakat. Na 10,000, Ustad. Wala rin. Ano talaga siya? Ano? Sabi ko lang kanina, 24,000. 10,000 na naman. 10,000 real ang sahod mo. Eh, sobrang laki na yan, bro. May sakat na yan. O, siyempre naman. Hindi ka pa nga nag-ano. Dito lang sa akin. Bro, Di ba nagalit? magkano bang 3,000? Magkano? Magkano ang 3,000? Magkano ang piso? Magkano sa piso? Wala. So, ano ba? Ang alam mo ba? Ano ba? Ang mga... Alam mo, ang sahod natin dito is real. I-multiply mo yun para malaman mo kung 24,000 na. Kaya Aabot. 1.5 piso yung maabot. Di ba sa 24,000 sa Pinas? Saan ba kung di ka uwi ng Pinas? Dito lang yung pira na nakaikot lang. Wala, hindi mo makakita. Kung wala kang pera, umiikot lang sa kamay mo, dumadaan lang sa kamay mo, dire-diretso sa bangko, MLL, bakit ka magzakat? Magjakat ka pa. Wala kang zakat kung nauubos sa kamay mo. Pero kung naitago mo sa ATM, hindi mo nagagalaw, yun ang may zakat after 1 year. Naintindihan? So lagi natin ibabalik dito pag tinanong kayo, paano mo malalaman ang nisab? Balik ka lang sa 595 grams, tingnan mo ang presyo ng silver, i-multiply mo lang yun. Dito mo malalaman na hindi pari-pariho ang nisab. Pwedeng nisab next year, iba na naman ngayon. Hindi pari-pariho yan. Pwedeng 24,000, pwedeng mababa sa 24,000, pwedeng umabot ng 27,000 kasi nakadepende sa presyo ng silver. Nakadepende sa presyo ng silver. Ustad, may tanong dito.